Dumanak ang dugo ng Rusya para sa teritoryong nakuha nila sa timog silangang Ukraine. Maraming buwan at libo-libong sundalo ang ginamit para makuha ang mga tagumpay na inaasahan ni Putin na magpapalakas sa militar para sa opensiba sa tag-init ng 2026. Nagkamali si Putin. Naipanalo ng Ukraine ang lahat. Nabawi ng mga Ukrainian ang kanilang pag-aari at bumagsak ang timog silangang linya ni Putin sa isang buwan. Ito ay tagumpay na pag-aaralan sa 100 taon. Susuriin natin kung bakit pinili ng Ukraine ang kontra-atake ngayon. Bago natin gawin iyon, narito ang pangunahing bilang. 400 kilometro kwadrado o mga 154 milya kwadrado ang nabawi ng Ukraine sa halos isang buwan. Ayon kay punong komandante ng militar ng Ukraine na si Oleksandr Syrsky, nabawi ng Ukraine ang ganitong kalawak na teritoryo at 8 nitong pamayanan mula sa Rusya simula Enero. Ginawa ni Syrsky ang mga pahayag na ito noong Pebrero 23 na may pahiwatig na maaaring mas marami pang paglaya ang darating. Nakamit ng airborne unit ng Ukraine ang tagumpay kasama ang kalapit na unit sa paggamit ng mga drone para pulbusin ang mga mananakop na puwersa ng Rusya at sinundan ito ng infantry at mekanisadong unit para linisin ang natitira pang kalaban. Makapangyarihang hakbang ito ng Ukraine. Mahalaga ito hindi lang sa lawak ng napalayang teritoryo ng Ukraine, kundi pati sa lokasyon ng pangyayari. Ayon sa Kiev Independent, karamihan ng pagsulong ng Ukraine laban sa Rusya noong 2026 ay sa direksyon ng Oleksandrivka. Para sa marami, mukhang walang halaga ang baryong ito na may populasyong mas mababa sa 4,000 noong sinimulan ni Putin ang pananakop. Pero hindi ganoon. Natangi ang baryo ng Oleksandrivka dahil ito ay nasa tagpuan ng 3 sa pinakamahahalagang oblast ng Ukraine: Donetsk, Zaporizhia, at Dnipropetrovsk. Matagal nang binabanatan ng Russia ang 3 ito simula ng pananakop. At may plano ito noon para sa huling 2 sa 2026 habang sumusulong ang Ukraine papalapit sa Oleksandrivka. Napapalaya nito ang mga teritoryong dapat sanay gagamitin ng Russia para sa paglusob sa Zaporizhia at Dnipropetrovsk ngayong taon. Nakakaintriga rin na sumunod ang kontra-opensibang ito sa katulad na pag-atake ng Ukraine sa Donetsk noong Setyembre. Sa opensibang iyon, nakatuon ang Ukraine sa Donetsk Oblast, kung saan nabawi nila ang 160 kilometro kwadrado ng teritoryo. Pinatibay nila ito, kaya naging madugong massacre ang pagtulak ni Putin sa Pokrovsk, na nagdulot ng mas malaking kawalan ng sundalo sa Russia kaysa inaasahan. Iyan ay nagbibigay ng ideya kung bakit natin nakikita ang Ukraine na sumusulong patungo sa timog silangan nito. Pero magkakaroon pa tayo ng dagdag na detalye tungkol dyan maya-maya lang. Mukhang hindi pa titigil ang kontra-opensiba ngayon. Ayon sa United 24 Media, iniulat ni Syrsky na nagpapatuloy ang operasyon ng Ukraine sa direksyon ng Oleksandrivka para bawiin pa ang teritoryo habang sinasamantala ang pagkawala ng akses ng Russia sa Stalin. Posible na hindi titigil ang pag-atake hanggat hindi nakakahanap ang Russia ng angkop na kapalit, na mukhang hindi mangyayari sa ngayon. Pinakamagandang ideya ng Russia ngayon ay gamitin ang mga lobo para magdala ng 5G terminals. Pero ilang araw lang lumilipad ang mga ito bawat gamit. Hindi nito mapapalitan ang malaking konstelasyon ng satellite. Kaya halos imposible pa rin sa Russia ang komunikasyon sa buong harapan. Kapag hindi nagkausap ang puwersa ni Putin, sasamantalahin ito ng Ukraine. Iyan ang nangyayari sa Timog Silangan. At mas lalala pa ito para sa Russia. Hindi nagbago ang plano. Epektibong pagtupad sa gawain na may pinakamataas na pag-iingat sa buhay at kalusugan ng tagapagtanggol, pagpapalakas ng depensa, at kakayahan sa bawat bahagi ng harapan. Ayon kay Syrsky sa Telegram post, kung saan iniulat ang tagumpay ng Ukraine. Dagdag pa niya, sistematiko at magkakaugnay ang aming pagtatrabaho para palayain ang Ukraine. Mahalaga ito. Hindi nagmadali ang Ukraine sa opensibang magreresulta sa malaking kawalan ng sundalo kapalit ng kaunting lupain. Ang mga kaganapan sa timog silangan ng bansa ay maingat na pinlano para matiyak na makabawi ang Ukraine ng maraming teritoryo sa pinakamababang pinsala sa hukbo. Kabaligtaran iyan ng paraan ng Russia. Wala nang estratehiya si Putin kundi itapon ang sundalo bilang pambala sa tila katayan na depensa ng Ukraine. Ayon kay NATO Secretary General Mark Rutte sa Munich Security Conference noong kalagitnaan ng Pebrero, nawalan na ang Russia ng 65,000 sundalo
na namatay o nasugatan sa 2026 pa lang. Kung ipagpapatuloy ng Russia ang ganitong kalakaran, aabot sa humigit kumulang 390,000 sundalo ang mawawala sa kanila pagsapit ng katapusan ng taon, at iyan ay isang optimistikong bilang pa. Nang sinabi naming nagbuwis ng buhay ang Russia para sa mga teritoryong nakuha ng Ukraine sa nakalipas na buwan, ito ang tinutukoy namin. Ngayong bumabagsak ang timog silangang linya ng Russia sa pagsulong ng Ukraine, ganito ang tunay na kahulugan ng nabawing 400 kilometro kwadrado sa isang buwan. Noong Pebrero 17 iniulat ng Newsweek na mas marami ng teritoryong nabawi ng Ukraine mula Russia kamakailan sa timog silangang kontraopensiba kaysa sa lahat ng nakuha nito sa nakalipas na 2.5 taon. At ginawa ang pahayag na iyon noong ang mga tagumpay ng Ukraine ay umabot sa 200 at 1 kilometrong parisukat o 77.6 milyang parisukat. Lumipas ang 1 linggo at dumoble ang mga tagumpay. Lalong naging kahanga-hanga ang kontra-atake at umabot ito sa makasaysayang antas. Nabawi ng Ukraine ang mga mahalagang lugar na plano sanang gawing base ng Russia sa mga susunod na atake. Itinampok ng RBC Ukraine na napalaya ng Ukraine ang Nechayevka, Piashana, Andriivka, Radizna, Ostopivska at Nova Zaporizhia, napawang nasa direksyon ng sektor ng Oleksandrivka na nabanggit natin. Nang sinabi ni Syrskyi na sistematiko ang Ukraine, tinutukoy niya kung paano nila mahusay pinalayas ang mga sundalo ng Russia sa mga lugar na ito para magamit sa mas malakas na opensiba at depensa laban sa Russia. Hindi kabilang sa gray zone ang mga lugar na ito, kung saan may labanan ang Ukraine at Russia. Ayon sa RBC Ukraine, walang puwersa ng Russia na nakita malapit sa mga nilinis na lugar ng Ukraine 2 linggo bago Pebrero 24 sa pamamagitan ng kontraopensibang ito, kasabay ng mga posibleng mangyari pa. Nakamit din ng Ukraine ang mga layunin kaugnay ng pagpapanatili ng kanilang supply chains, na nagbibigay daan upang mapanatili nila ang kanilang momentum sa pamamagitan ng pagtiyak na hindi mapuputol ang paghahatid ng bala at mailalabas agad ang mga sugatan mula sa labanan. Ang ibig sabihin ng lahat ng ito ay nabawi ng Ukraine ang mga nakamit ng Russia sa loob ng halos 1 buwan. At ngayon ay nasa posisyon na ang Ukraine para ihanda ang sarili sa mga inaasahan nitong mangyari sa hinaharap. At dito tayo bumabalik sa dahilan kung bakit pinili ng Ukraine na ngayon ilunsad ang kanilang kontraopensiba sa Timog Silangan. Pero bago natin talakayin iyan ng mas malalim, ito ang dahilan kung bakit namin ginagawa ang The Military Show, para ipaliwanag kung paano talaga gumagalaw ang kapangyarihan sa larangan ng labanan. Kung gusto mo pa ng ganitong uri ng kaalaman, siguraduhing nakasubscribe ka sa channel. Masasabi naming inilunsad ng Ukraine ang kontraopensiba bilang pangungutya at pagpapahiya kay Russia na hindi napaghandaan ni Putin. Kahit na nakakabuti sa Ukraine ang mapahiya ang hibang na presidente ng Russia, may iba pang dahilan kung bakit sumusulong ngayon ang Ukraine sa Timog Silangan, kabilang ang bagay na ginagawa rin ni Putin. Nitong nakaraang ilang buwan ay sinusubukan ni Putin magtatag ng partikular na kwento. Habang nagpapatuloy ang mga usapang pangkapayapaan, ang pinakahuli sa Geneva ay nagdulot ng kaunting pag-usad lamang. Sinusubukan ni Putin na ipakita ang Russia bilang isang makapangyarihang puwersa at ang Ukraine ay isang maliit na bansang bumabagsak sa lakas ng Russia. Alam ng sino mang tumutok sa huling 4 na taon ng labanan na kalokohan ang kwentong ito. Paminsan, kailangang ipaalala ng Ukraine ito kapag tila matagumpay na namamanipula ni Putin ang US, na pangunahing tagapamagitan sa usapang kapayapaan na malapit nang magwagi ang Russia. Dapat wasakin ang kwentong iyon at malaking tulong ang malawakang kontra-atake ng Ukraine dito. Ayon sa Wall Street Journal, ang pagpasok ng digmaan sa Ukraine sa ika-5 taon ay nagpapakitang malayo pa ang sinasabing hindi maiiwasang tagumpay ng Russia ni Putin sa katotohanan. Pinabulaanan ng Ukraine ang mga pahayag ng mga general ng Russia tungkol sa malalaking tagumpay sa pamamagitan ng halos paglilinis sa lungsod ng Kupiansk, sa hilagang silangan mula sa mga puwersa ng Russia, at muling pagbawi ng ilang mga baryo sa timog silangang rehiyon ng Zaporizhia, ayon sa ulat. At iyon ang buong punto. Habang sinusubukan ni Putin na linlangin ang mga Amerikano, ang Ukraine ay nagbibigay ng tapat na mensahe. Bawat milyang nababawi ng Ukraine ay patunay sa Amerika na hindi pa sumusuko ang Ukraine sa laban. Walang militar na malapit ng bumagsak, gaya ng sinasabi ni Putin, ang makakagawa ng ginagawa ng Ukraine ngayon. Ayon kay Seth Jones, presidente ng Defense and Security Department sa Center for Strategic and International Studies, natitira na lang kay Putin ang subukang kumbinsihin ang Amerika na nananalo ang Russia.
Iyan ang malaking tagumpay sa isang digmaan na hindi kayang mapanalo ng kanyang militar. Ayon kay Jones tungkol sa sinusubukang gawin ni Putin sa kanyang naratibo. Dagdag pa niya, ang tunay na pag-asa ay tutulong ang Amerika sa kanila. Simula pa lang ang pagbagsak ng naratibo. Isa sa ginagawa ng Ukraine ay ang paghahanda para durugin pa ang mas maraming pwersa ni Putin sa 2026. Pero bago talakayin kung paano, may isa pang mahalagang dahilan para sa counter-offensive sa Timog Silangan. Isa sa mga ginagawa ng Ukraine sa hakbang na ito ay pinipilit sina Putin at ang kanyang mga alipores sa militar na gumawa ng mahihirap na desisyon tungkol sa kung ano ang gagawin sa mga reserbang pwersa ng Russia na nakaistasyon sa mga sinakop na teritoryo ng Ukraine. Binibigyang diin ni Kapitan Dmytro Filatov, commander ng 1st Separate Assault Regiment ng Ukraine, na pinipilit ngayon ng Ukraine ang Russia na makipaglaro sa larong ayaw ni Putin. Sabi ni Filatov tungkol sa tagumpay ng Ukraine, "Hindi kami nakatuon sa pinakamalalim na paglusob. Mas mahalaga kung ano ang nagagawa ng mga tagumpay na ito kaysa sa mga numero sa headline. Layunin ng Ukraine o isa sa mga ito, napilitin ang kalaban na ilagay ang reserba kung saan namin gusto, hindi kung saan nila plano. Ang lahat ng ito ay tungkol sa pagkuha ng inisyatiba na sumusuporta sa puntong nabanggit na namin tungkol sa naratibo ni Putin at sa puntong tatalakayin pa lang namin kung paano balak gamitin ng Ukraine ang teritoryong kanilang nakuha. Kinukuha ng Ukraine ang kontrol sa labanan sa pagpuwersa sa Russia na magpadala ng sundalo sa mga teritoryong akala nilang kontrolado na nila. Siyempre, nangyayari ang hindi maiiwasan dahil dito. Mas marami pang sundalo ng Russia ang namamatay matapos ipadala para sa mga operasyon na malayo sa kanilang pinaghandaan. Nagdudulot ito ng pagkaubos ng reserba ng Russia sa panahong ayaw ni Putin at pagpapahina ng opensiba at depensa ng Russia na nagbibigay ng mas maraming oportunidad sa Ukraine. Sinabihan si Putin tungkol sa paparating na pangyayari. Noong Enero, inanunsyo ni Syrskyi na may bagong opensiba ang Ukraine sa 2026. Ayon sa UA Wire, sinabi ng Commander-in-Chief ng militar ng Ukraine na magsasagawa sila ng estratehikong depensibong operasyon. Kasabay nito, nauunawaan namin na hindi tayo mananalo sa pamamagitan lamang ng depensa, kaya magsasagawa kami ng opensibong operasyon para mapanatili ang inisyatiba. Dahil napipilitan ang kalaban na maglaan at mag-withdraw ng maraming tao, armas at bala para pigilan kami. Ipinaliwanag na ni Syrskyi kay Putin ang mangyayari bago ang opensiba. Ngunit wala pa ring nagawa ang Russia. Ang sistematikong paraan na ginamit ng Ukraine para makamit ang pinakabagong tagumpay nito ay malinaw na pinagplanuhan ng maaga. Hanggang sa punto na sapat ang kumpiyansa ng Ukraine na ipakita ang kanilang plano dahil alam nilang napanalunan na nila ang laban. Natupad na lahat ng sinabi ni Syrskyi. Mukhang epektibo ang paraan ng Ukraine para mapilit ang Russia na ubusin ang mga reserba nito. Ayon sa ulat ng Euronews, noong ika-20 ng Pebrero pinag-aaralan na ngayon ng Russia ang paggamit ng uri ng sunod-sunod at sapilitang pagtawag sa militar, na sa madaling salita ay isang palihim na mobilisasyon para pilitin ang mas marami pa nitong reserba na ipadala sa Ukraine. Kaunti na ang voluntaryo, kaya pinipilit ng Russia ang mga ayaw lumaban sa Ukraine para mapunan ang mga puwang na nilikha ng Ukraine. Napakahusay na hakbang ito ng Ukraine. Kontrolado na nila ang sitwasyon sa Timog Silangan. Dahil sa kontrol na ito ng Ukraine, bumabalik tayo sa isang bagay na binanggit na natin sa buong video. Sa ngayon, umaatake ang Ukraine na nagdudulot ng kaguluhan sa mga plano ni Putin para sa mga reserba ng Russia. Gayunpaman, ang opensiba ng Ukraine ay ginagawa talaga na ang talagang layunin ay depensa. Bakit? Alam ng Ukraine ang plano ng Rusya ngayong tag-init. Noong unang bahagi ng Pebrero, iniulat ng Institute for the Study of War o ISW na naghahanda ang pamunuan ng militar ng Russia para sa isang malakihang opensiba ngayong tag-init na magpopokus sa timog at silangang teritoryo ng Ukraine. Sa madaling salita, ito mismo ang mga rehiyon kung saan nakakakuha ng tagumpay ang Ukraine sa kasalukuyan. Ayon sa ISW, pinagdududahan na ang opensibang iyon kahit bago pa lumabas ang balita sa tagumpay ng Ukraine. Malamang, kulang din ang reserbang militar ng Russia para makamit ang layunin ng opensiba, na tila isang kombinasyon ng pagtulak patungo sa mga lungsod ng Donetsk na Kramatorsk at Sloviansk, kasama ng pagtulak patungo sa direksyon ng lungsod ng Zaporizhia at Orokhiv. Hirap na ang Russia sakupin ang teritoryong kailangan nila para sa opensiba, at mas marami pa silang nawala ngayon. Hindi agad magpapahinga ang Ukraine matapos nilang mabawi ang 400 kilometro kuwadrado ng teritoryo na target ng Russia. Hinding-hindi, malapit nang maisama sa agenda ng Ukraine ang pagtatayo ng dagdag na depensa, at malamang na nagsimula na ito.
at magpapatuloy matapos ang kasalukuyang opensiba. Si Andriy Kromarov, reserbang opisyal ng sandatahang lakas ng Ukraine, ay halos ito rin ang sinabi sa UNN nang talakayin ang makasaysayang kontra-opensiba ng Ukraine. Binanggit ni Kromarov na naging medyo pabaya ang Ukraine sa kanilang estratehiya sa Zaporizhia, kahit na nagtipon ang Russia ng humigit kumulang 150,000 reserba sa direksyong iyon. Lumabas na kulang ang depensa natin doon. Nagdala ng reserba ang mga Ruso at nasakop ang ilang posisyon, sabi ng opisyal sa UN. Nabawi ng Ukraine ang ilang posisyon, na nagpapakita kay Putin na hindi na nila uulitin ang dating pagkakamali. Kung mag-opensiba ang Russia ngayong tag-init sa timog silangan ng Ukraine, kailangan nilang dumaan sa malalaking kill zones na kayang ihanda ng Ukraine dahil sa paglaya ng maraming teritoryo. Hindi inasahan ng Russia ang ganitong klasing paglaban na kanilang haharapin. Ang bagong depensa ng Ukraine ay uubos sa mga sundalong ipadala sa timog silangan ngayong tag-init. Para maintindihan kung bakit, tingnan natin ang kill zones sa digmaan sa Ukraine. Madalas umaabot ng hanggang 20 kilometro o mahigit 12 milya mula sa harapan. Ang mga kill zone ay mga lugar na pinuno ng Ukraine ng napakaraming depensa, kaya't naging hindi maiiwasan na kailangang magbuwis ng libu-libong sundalo ang Russia para lang sa bawat maliit na pag-usad sa mga ito. Ginagamit ng Ukraine ang kalikasan sa kanilang pabor sa mga kill zone, ayon sa United 24 Media. Ang mga alambreng tinik ay nakalatag sa buong lupa. Ang ilan sa mga kawad na ito ay inilagay sa malalaking rolyo na umaabot sa harapan, na nagpapabagal sa mga sundalo ng Russia at napipilitan silang dahan-dahang putulin ito. May mga network din ng mas manipis na alambreng tinik na inilalagay sa lupa, handang sumugat sa mga binti ng mga sundalong hindi nakakaalam, na nagdudulot muli ng pagkaantala. Kapag nagpadala ang Russia ng mekanisadong unit sa kill zone, haharangin sila ng mga ngipin ng Dragon at anti-tank na hukay na idinisenyo para pabagalin sila. Nasa lahat ng dako ang mga anti-tank na mina. Naghihintay na pasabugin ang mga truck ng tangke at sirain ang mga armored na sasakyan habang sumusulong sila. Pagkatapos, naroon pa ang mga drone. Libo-libo ang mga ito. Pinapatakbo mula sa likod ng kill zone at mga tunnel na itinayo ng Ukraine sa loob nito. Ang ilan sa mga drone ay nagmamasid at ang iba ay sumisira. Nag-iikot ang reconnaissance drone sa kill zone para maghanap ng puwersang Russian. Kapag nakita at naipit sila sa barbed wire at anti-tank depensa, inilalabas ang strike drone. Bumubuhos ang mga FPV drone sa puwersa ng Russia at nagdudulot ng kamatayang hindi kayang tiisin ng Russia. At para dagdagan pa ng katalinuhan ang buong estratehiya, ginagamit ng Ukraine ang kanilang layered defenses upang pilitin ang mga Ruso na dumaan sa makikitid at halatang ruta papunta sa kanilang mga target. Mahuhulaan mo na ang mangyayari kung maipon ng Ukraine ang mga sundalo ni Putin sa mga choke point nila. Sabay-sabay umatake ang drone, misil at artilleriya, nagdulot ng mas matinding pinsala. Ang totoong layunin ng malawakang kontraopensiba ng Ukraine ay gumawa ng mas maraming kill zone sa timog silangan. Alam ng Ukraine ang paparating na opensiba ng Russia at sisiguraduhin nitong magdusa ang Russia sa bawat pulgada ng teritoryong makukuha. Ito ay isang opensiba upang suportahan ang isang uri ng depensa na agresibo rin sa sarili nitong paraan. At muli, hayagan ang Ukraine dahil alam nitong wala namang magagawa ang Russia. Sinabi ng Defense Minister ng Ukraine na si Mikhailo Fedorov sa mga mamamahayag noong Enero 20 na simple lang ang estratehiya ng Ukraine para sa 2026. Pilitin ang Russia na hindi kayanin ang gastos ng digmaan para mapilitan itong tanggapin ang kapayapaan sa pamamagitan ng lakas. Sinabi ni Fedorov na layunin ng Ukraine ngayong taon na makamit ang 50,000 kumpirmadong napas lang mula sa militar ng Russia bawat buwan. Malaking papel ang gagampanan ng mga kill zone na lilitaw sa mga teritoryong pinalaya ng Ukraine para matupad ang layuning iyon. Kung ituturing ng Russia na mapagkukunan lang ang sundalo nila, pipilitin ng Ukraine si Putin na gumastos ng malaki. Opisyal nang nalampasan sa estratehiya ang Russia. Ngayong tag-init, posibleng mas matindi pang paghihirap ang harapin ng puwersa ni Putin kaysa sa anumang naranasan nila sa digmaan. Hindi ito inasahan ng Russia. Unti-unti nang napapalibutan at nalilipol ang mga sundalo nito
sa ibang rehiyon ng Ukraine. At malapit na rin maranasan ito sa Timog Silangan. Matinding pagkawala ng tauhan, armor, at pera ang naidulot na ng kill zone strategy ng Ukraine. At maaari mong malaman pa kung paano naapektuhan ng mga kahanga-hangang taktika na ito ang Russia sa aming video. Kung nagustuhan mo ang video, mag-subscribe sa The Military Show para sa higit pang pagsusuri sa likod ng balita sa Ukraine. Salamat sa panonood.